Kailan dapat mangutang ang isang OFW? Hello mga ka-OFW, ako pala si Curie, isang OFW dito sa Hong Kong. Bago niyan, eto ang kwento. Noong 2023, sinubukan kong manghiram dito sa isang bangko dito sa Hong Kong. Kasi meron akong proyektong pinaplano, ipaayos ang aming bahay sa Pilipinas. Yun, sinubukan kong mangutang and approval naman. Kasi dito sa Hong Kong, madali lang makautang. Basta meron kayong kontrata mo, tapos working visa. Tapos, yun, nakautang nga ako way back 2022. September 2022. Tapos binayaran ko yung utang ko within 12 months kasi medyo malaki rin yun. Pero ito ang pagkakamali ko sa pag-utang ko. Ganun pala ang pakiramdam pag meron kang utang dito. Kasi every month, siyempre, obligasyon mong bayaran, mababawasan yung sweldo mo, obligasyon mong itabi yung perang pangbayad mo sa bangko. At yun ang talagang yung ayaw ko na pakiramdam, yung parang nababawasan yung nakukuha ko talagang sweldo. Pero ito ang pagkakamali ko talaga. Yung perang hiniram ko ay hindi ko rin siya nagamit kasi walang titingin sa bahay kung magpapaayos ako sa time na yun. Si mister naman ay nasa sa ibang probinsya, kaya hindi rin niya makikita. Tapos yung kamag-anak ko naman dun sa malapit dun, gaya ng kapatid ko, wala naman tayong titingin dun sa papaayos ko. Lalo na ngayon, siyempre kailangan meron titingin dun sa ipapaayos na bahay. Yun, hindi ko nga nagamit, pero nailagay ko naman sa bangko. Okay naman, pero ang pinakaayaw ko sa pagkakamaling iyon ay yung pakiramdam na meron kang iniisip na utang, lalo na sahudan na ganun, at ayaw ko yung maulit pa. Kung matutuloy man akong magpaayos ngayon ng bahay, siguraduhin kong meron na akong sapat na ipon. Kasi ang pagkakamali ko lang talaga yung nagmamadali ako, tapos nainggit ako sa mga nagpapaayos na ng bahay. Umamin din, no? Ganyan talaga. Siyempre meron tayo rin feeling na ganun. Gusto natin madaliin lahat-lahat ng bagay, pero hindi pala ganun. May mga time talaga na hindi pa talaga panahon na yun ang magaganap. Kaya magmula nun, pero syempre na-experience ko rin umutang dito sa bangko, at ako rin ang talagang nakapangalan, hindi pangalan ng iba. Tapos wala akong kahati, ako lang talaga. Yun, yun ang experience ko sa pang-utang dito sa bangko dito sa Hong Kong. Pero alam ko na lesson learned na rin na huwag madali pag meron tayong pinaglalaanan na proyekto. Kasi wala lang, basta na lesson ako dun, hindi pwedeng madaliin ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi pa napapanahon. Yan, ito ang mga panahon na kailangan mo lang umutang ang isang OFW. Kailangan mo lang mangutang kung ito ay meron ka na talagang paglalaanan.
na talagang magagawa mo na, mai-execute mo na. Na gaya ng pagpapaayos ng bahay. Pero kailangan dapat magtabi ka muna rin ng konti para hindi mo magastos lahat yung mga inipon mo. Huwag mong ilagay lahat yung inipon mo doon sa bahay. Kasi meron mga panahon talaga o sitwasyon na hindi natin control. Gaya ng pagkawalang ng trabaho. Halimbawa, na-terminate tayo. Ganon. Tapos meron nagkasakit. Ganon. O nagkasakit tayo. Yun. Huwag mong ilagay lahat sa pagpapagawa ng bahay o anumang proyekto na nais nyo na gawin. Basta magtira pa rin kayo sa savings nyo. Tapos yung inutang nyo, yun lang ang ilagay nyo dun. Huwag nyong galawin ang savings nyo kasi for other purpose yung savings. At least hawak mo na. Ganon. Huwag isagad lahat-lahat sa isang proyekto. Okay, kailangan dapat mangutang ang isang OFW kapag for emergency. Yung talagang wala ka ng option talaga. Yung meron nagkasakit sa pamilya, na wag naman, hindi naman natin maiiwasan yun. Tapos meron naganap na basta pag kailangan ng pera, yung emergency ba, lalo na kapag hospital na ang pinag-uusapan dyan, pera talaga ang kailangan. Kailangan din umutang ang isang OFW kapag sa pagpapaaral ng kanyang mga anak, lalo na kung ang mga anak ay sabay-sabay mag-college. Talagang pahirapan yan. Ako naman, sa experience ko, wala pa kasi maliit pa yung mga anak ko, pero naririnig ko sa mga kaibigan ko talagang puspusan din ang pagtitipid nila para makapagbigay ng pang-tuition ng mga anak nila. Tapos siyempre i-budget nila ng kunti na lang yung matitira dito sa kanila. Kaya as in talaga super tipid din, lalo na kapag ganitong maraming day off. Yun, magiging practical na rin. Minsan nagbabaon na rin kami kapag lumalabas na kami yung day off dito sa Hong Kong. Saka share na rin. Ganyan talaga tayo mga OFW. I-share kung anong mga meron sa atin na kaya din natin ibigay sa ating kapwa. O yan yung mga dahilan o panahon na kailangan natin mangutang para sa ating pamilya. Mga ka-OFW, wag natin kagawian mangutang kasi diyan tayo malulubog. Basta itong mga sinabi ko lang ang mga dapat natin panahon na mangutang tayo o humiram. Kasi bawat pera o sentimo na kinikita natin dito ay mahalaga. Marami tayong isinakripisyo para lang makapaghanap ng mas malaking halaga. Kaya samahan nyo ko mga ka-OFW, magiging matagumpay tayong lahat. Hindi pwedeng mabaliwala ang ating mga sakripisyo. Ilaban natin ito mga ka-OFW, samahan nyo ko sa laban ito na magiging maiwasan natin ang ma-scam o magiging broke pag uwi natin sa Pilipinas. At maging matagumpay tayo dito sa ibang bansa. Pwede tayong
magtayo ng ating sariling business dito sa ibang bansa kung luluubin ni Lord o pangarapin natin. Basta samahan nyo ko sa labang ito kasi naniniwala ako na bilang OFW ay pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Tayo ang representative ng bansa natin dito sa ibang bansa, kaya pagbutihin natin ang ating mga trabaho, ibigay natin ang lahat ng kakayanan natin para magawa ang mga trabahong ibigay ni Lord sa atin. Mission, nandito tayo kasi alam may mission tayong dapat gampanan, mga ka-OFW. Yan lang po, at ito ang iiwan kong inspirasyon sa inyo. Dapat sa Proverbs 3:5-6, 3 verse 5-6, trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, seek His will in everything you do, and He will show you the right path you take. Yan lang po. Salamat mga ka-OFW sa pagtapos sa vlog na ito, at mahal tayo ni Lord. Salamat. God bless us.